Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang takas sa isang resort sa Laguna ang dalawang nambubugaw umano ng mga estudyante sa pamamagitan ng social media. Arestado ang mga suspect na edad 18 at 19 lang. Sa 7 biktimang nasagip naman, 6 ay mga menor de edad. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kuha ito sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division sa isang resort sa Biñan, Laguna pasado 1:00 ng hapon ng Biyernes, May 10. Sa hudyat ng NBI agent na nagpakilalang customer, Arestado kay sa salang paglabag ng RA 9208. tiklo ang dalawang hinihinalang bugaw habang 7 babae ang nirescue. Ang operasyon ng ahensya nagmula sa tip ng isang NGO na ang dalawang suspect na edad 18 at 19 nambubugaw umano ng mga estudyante sa pamagitan ng social media. May ilang mga kabataang kababaihan ang inaalok para sa panandaliang aliw mula sa Biñan, Laguna at saka sa Santa Rosa, Laguna. Yung mga klase ng serbisyo na inaalok nila, maaari daw nilang gawin kung ano man yung gustong ipagawa sa kanila ng kanilang mga magiging kliyente. 6 sa 7 nirescue, kumpirmadong mga menor de edad. Ang mga edad ng mga na-rescue namin ay nasa 15 to 18. Yung dalawang naging subject natin o yung tinatawag nating bugaw ay galing lang sa pagiging isang menor de edad, isang 18 and 19 at isa sa kanila ay buntis pa ng 4 na buwan. Ang nakakatakot is pabata ng pabata ang profile ng mga nagbubugaw ng kapwa niya kabataan. Ininquest na nung Sabado ang dalawang suspect at kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Corrections. Maharap sila sa kasong human trafficking at paglabag sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act dahil bukod sa menor de edad ang mga biktima, idinaan sa social media ang paglalako sa kanila. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang mga nirescue. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang mga suspect. Maging mapili tayo sa ating mga sasamahan, tao. Hindi lahat na nag-aalok ng trabaho ay makabubuti. Kung minsan, ito ay kapapahamak natin. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nakatakas ang 7 detainee ng PIDEA sa Zamboanga City, kabilang ang 4 na inaresto sa Big Time Shabu Raid sa lungsod nitong 3 ng Mayo. Kung paano sila nakapuga, tinutukan ni June Veneracion. Dahil abot 145.5 million pesos ang halaga ng kumpiskadong shabu. Ang operasyon ng PIDEA noong May 3 sa Zamboanga City ang itinuturing ng pinakamalaki sa kasaysayan ng Zamboanga Peninsula. 4 ang arestado. Pero makaraan lang ang 10 araw, natakasan naman ng 7 detainee ang PIDEA sa Zamboanga kasama na ang mga naaresto noong May 3. Wala pang opisyal na pahayag ang PIDEA Region 9. Pero ang hepe ng PIDEA, tinanong na kaugnay nito sa Senate hearing kanina. Ano bang nangyari? Your Honor, what I got is that they were able to open the roofing of the jail facility. We were on our way here to attend the hearing when I was talking to our regional director. Nagsasagawa na ng investigasyon ng PIDEA habang tumutulong na ang PNP sa manhunt operation. Ang PNP po ay nag-create na rin po ng tracker teams na tumutulong po sa PIDEA para muling mahuli po itong mga tumakas po na mga suspects po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Samantala, mahigit 30 barko ng China ang namataan sa Malatag Shoal bago ang paghahatid ng supply roon ng isang sibilyang grupo. Ang misyon nila, tiniyak ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas. Nakatutok si Joseph Moro. Pinaghahanda na pamimigay ng gasolina at supply sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal ng grupong Atinto. Gayun din ang paglalatag ng mga boya roon para ipakitang nasa loob yun na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa Miyerkules pa yan pero ngayon pa lamang
May namataan ng 6 na barko ng China Coast Guard at abot 30 Chinese maritime militia vessels doon, batay sa satellite image na nakalap ng grupo ng maritime expert na si Ray Powell. May ahalin tulad ani ito sa dami ng mga barkong inihaharang ng China sa Ayungin Shoal tuwing may resupply mission doon. Pero hindi umano natatakot ang grupong atin to. Ang umano'y presensya ng China sa panatag ay nagdidiin sa pangangailangang i-civilianize o gamitin ng mga sibilyan bilang tugon sa militarisasyon ng China. Niliwanag ng pamahalaan na wala itong kinalaman sa lakad ng grupong atin ito sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ganun pa man, siniguro ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas ang misyon. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their right, no? Again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. Sana igalang ng China yung ganitong klaseng nature nitong civilian mission na ito. At sana wag naman nilang gawin kung ano man yung pinaplano. Lampas 4 na pong mga barko ng China naman ang namataan sa Sabina Shoal simula April 16, kabilang ang 6 na barko ng Chinese Navy at 4 na barko ng Chinese Coast Guard. Ang Sabina o Escoda Shoal ay nasa hilagang silangan ng Kalayaan Group of Island, katapat ng Palawan mainland at pasok rin sa EEZ ng Pilipinas. May mga namataan din mga Chinese researchers na tila nagsusukat. Ang mga namataan namang tambak na patay na coral doon pinangangambang para sa paggawa ng China ng artificial island, pareho sa ginawa nito sa Panganiban Reef noong 1995. Iniimbestigahan pa ng Philippine Coast Guard kung paano yan itinambak, pero sa isang academic journal ng mga Chinese scientists, binanggit ang paggamit din ng patay na coral sa mga artificial islands sa Spratlys. The characteristic of the poros that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Case and also in Escoda Shoal. Ibig sabihin, meron daw silang pipe, meron silang mahiwagang tubo na inilalagay sa ilalim dyan, at from there, they use that to throw etong mga crash corals na. Pero isang buwan nang naroon ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at hindi na umano nakaporma ang China sa lugar. Humihingi pa kami ng kumpirmasyon sa China kung sila ang nagtatambak ng patay na coral sa lugar, pero para sa Philippine Coast Guard, The Chinese government was prevented in continuing this small-scale reclamation. mahalaga ang Sabina Shoal kung saan nakikita ang Philippine Coast Guard at ang AFP Western Command bago tumulak sa Ayungin Shoal para sa resupply. If the Chinese will be very successful in carrying out this kind of reclamation and then converting this once again to another naval base or something, it will be very difficult for the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to do the resupply mission. Pinaiigting na ng gobyerno ang pagmamanman sa mga lugar na okupado ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dahil naabuso umano, dapat daw kanselahin na ang kapangyarihan ng Bureau of Immigration na i-convert ang tourist visa sa student visa. Panawagan po yan sa Pangulo ng isang kongresista. At nakatutok si Jonathan Andal. Pumapasok sa Pilipinas gamit ang tourist visa, pero nagpapakonvert sa student visa kapalit umano ng pera. Yan ang modus umano sa Bureau of Immigration ayon sa isang kongresista. Doon sa mga enterprising BID officials, ginagawang parang money-making scheme ito. Dito sa nakita natin na nangyari sa Cagayan, yung mga tourist na pumunta dyan, na-issuehan ng extension na dahil they were issued a student visa. Kaya panawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos, ibasura na ang Executive Order No. 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagbibigay kapangyarihan sa immigration na i-convert ang tourist visa sa student visa. Para sa kanya, Department of Foreign Affairs o DFA lang ang may kapangyarihang magbigay ng visa. Hindi rin umano katanggap-tanggap ang pag-aproba ng immigration sa aniya ay mahigit 16,000 student visa para sa Chinese nationals noong 2023. Malaki ang sindikato dyan, no? Dahil ito ay may katumbas na halaga. Hindi naman pwedeng ibigay nila ng libre yan. May inihain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang umano'y korupsyon kaugnay niyan, partikular na ipatatawag ang isang opisyal ng immigration. The head of the visa section tourist should be summoned
to appear before this august body and be able to answer many of these allegations. Una nang sinabi ng DFA na ihigpitan na nila ang requirements sa pagbibigay ng visa sa mga Chinese national dahil sa dami raw ng mga peking dokumentong natatanggap nila mula sa mga nag-a-apply na Chinese. Wala naman daw itong kinalaman sa tensyon sa West Philippine Sea. Kinuna namin ng panig ang BI pero wala pa silang binibigay na pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Samantala, ito naman po sa pagpapatuloy ng Road to Paris Olympics, kilalanin po natin ang isa sa mga gumawa ng kasaysayan bilang babaeng gymnast na kakatawan sa Pilipinas matapos ang 6 na dekada. Nakatutok si Marie Sumali. Uneven bars, balance beam, floor exercise. Kahit anong gymnastics apparatus ata, name it, she can gracefully execute it. Yan ang 18 anyos na Philam gymnast na si Levi Ruivivar, ang ikatlong Olympic-bound Filipino gymnast. Nakuha niya ang Paris Olympic spot matapos maka-silver sa Women's Uneven Bars ng 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Doha, Qatar nitong Abril. Parte na rin siya ngayon ng kasaysayan bilang isa sa 2 babaeng gymnast na muling kakatawan sa Pilipinas pagkatapos ng 60 taon. It's a dream come true. I've literally been thinking about qualifying to the Olympics since I was like 9 years old. I'm not only doing this for myself, but I'm doing this for the country, and I want to make everyone in the Philippines proud. Ipinanganak at lumaki sa Amerika pero may dugong Pinoy si Levi. Apo siya ni Society of 7 band member Tony Ruivivar at anak ng Philam Hollywood actor na si Anthony Ruivivar. Nagsimula si Levi sa gymnastics sa edad na 2. Isa sa pinakamalaking hamon sa kanyang journey ang muntikan daw niyang pagtigil sa sport matapos operahan para sa Haglund's deformity o bony enlargement sa parehong sakong. The day that I qualified to the Olympics was the same day that I had bilateral foot surgery a year prior. So that surgery really took me out for a long time, and it was really difficult to get back. I wasn't sure if I was going to be able to do elite anymore at that level. And so coming back from an injury like that was really strenuous on me mentally and physically. Pero malaking tulong daw ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya, boyfriend at mga kaibigan. Natutuwa rin siya mga kasama niyang lalaban para sa Pilipinas, ang isa sa mga idolo at inspirasyon niyang si Carlos Yulo. He is so amazing. His gymnastics is just like dynamic and powerful and clean. And he, congratulated me a bunch of times. Tutok man sa training, hindi nagpapabaya sa eskwela si Levi, na Stanford University scholar. Bago lumaban sa Paris Olympics, planong bumisita ni Levi dito sa Pilipinas. At kaakibat ng pagbisitang ito, ang pangarap din niyang makapaglatag ng daan at magbigay inspirasyon at oportunidad para sa mga susunod pa raw na henerasyon ng Filipina gymnast. Lalo't naniniwala siyang malaki ang potensyal ng mga Pilipino sa larangang ito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Powerhouse ang two-night concert ni Maestro Ryan Cayabyab na dinaluhan ng mga naglalakihang pangalan sa industriya. Kabilang sa mga nag-perform, si Limitless star Julian San Jose na first time makatrabaho ni Mr. C. Yan ang chika ni Nelson Canlas. In time for Maestro Ryan Cayabyab's 70th birthday, inihandog niya ang Gen C, a multi-generation two-night concert na umawit sa kanyang mga naging obra. Sa interview ng GMA Integrated News, Mr. C breaks down the secret para ma-maintain ang pagiging sikat. And we think na applicable din ito sa lahat ng career. Galingan nyo lang lagi. Number 2, andaliin yung katrabaho. Walang magko-complain about you. And most importantly, number 3, professional kayo. Hindi kayo
nalilate. Lagi niyo pinapakita yung enthusiasm niyo na parang, I love this job. Bigati ng mga singers na umawit at nagbigay pugay din sa ating National Artist for Music. From Basil Valdez to Ben and Ben. Truly a powerhouse ang naging lineup ng performers. Kasama rin si Kapuso singer Aisel Santos. At ang dalawa pang performers na ikinagulat ng ating maestro, si Vice Ganda. At si Limitless star Julie Ann San Jose, na pareho raw first time na makatrabaho ni Mr. C. What I'm excited about is, nung nag-rehearsal kami, first time ko narinig siya. Sabi ko, wow, ang ganda pala ng boses niya kasi hindi ko pa naririnig eh. The other person na hindi ko pa nakaka-work before is Julie Ann San Jose. Ang ganda pala ng boses nun. Sobrang laki ng impact niya. Hindi lang para sa akin, but most of the artists and the singers here in the Philippines. So, sobrang laking bagay ni Mr. C para sa sariling atin, sa OPM. Nagpasalamat din si Julian dahil sa suporta ng fans sa pagkasa niya sa Piliin Mo ang Pilipinas Challenge. Mahigit 8 million na ang views niyan sa TikTok. Wow. Hindi ko po in-expect. Hindi ko po talaga in-expect yun. I was just really having fun. Since memorable sa akin yung Maria Clara, yun yung naisip namin gawin. Ayun. Nakakatawa ng puso kasi parang ngayon na lang ata ako nag-hit ng ganong klaseng kadami. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.